Good morning. So, ano ba ngayon? June 4. Ayan, June 4. Okay. So, kahapon video din ako. So, ngayon, ito ngayon yung chart natin, ano? Pag napanood niyo yung video kahapon, mapapansin nyo may mga pagbabago, may mga options na nasunod, may mga options na hindi nasunod. Kaya nga, sinasabi ko, maging reactive tayo. Kaya ako binabagalan yung pagsasalita ko nung nag-aaral pa lang ako kay coach. Every details nung sinasabi niya, pinakikinggan ko. Baka may mamimiss ako, kaya nakikinig talaga ako. Ngayon, ano naman ang analysis ko do sa chart na to? Kahapon, nag-buy ako nung nakita ko yung close ng green na to. Kasi it signifies strength. So, pero tumaas siya, konting-konti lang. Pero daily yan, parang maliit. Pero pag tiningnan nyo yan sa lower time frame, malaki yan. Let's say, lagay tayo dito ng line. Ayan, sa ibabaw ng candlestick. Tingnan natin sa 1 hour. Tingnan nyo. Ayun na siya. Oh. Sa mga scalper yan, ang laki na yan. Bakit? Sukatin natin. $100 pips na yan. Ayun, no, yung 1118. Drop mo yung 8. That is already 111. Kung $1 per pips ka, that is already $100. Kung medyo conservative ka, pag may $50 ka na, labas na. So, pwede ka nang kumita dyan. So, although na very strong yung candlestick na green, pansin nyo, hindi siya tumuloy. Yan. Kaya, dapat titingnan mo, babantayan mo yung trade mo, or maglalagay ka na stop loss para hindi ka maubos. Pansinin nyo, bumagsak. Ilan ang binagsak? From swing high, bumagsak siya ng 581. 5811, drop ang 1, 581. Yan. So, nag-trade ako dito kahapon hanggang dito. So, nag-earn ako ng dalawang account ko, isang 40 tsaka isang 88. So, dito naman, medyo, ito yung iniiwasan ko, yung sideways. Ayan. Mahirap talagang i-trade ang sideways. Minsan yung kinita mo rito, babawiin niya dito pag mali yung mga pasok mo. Kaya pag baguhan kayo, I suggest na, paano mo sir masasabing sideways yan? Ayun, mapapansin nyo yung mga buntot. Meron sa taas, meron sa baba. Ito sa baba, malalaki. Ayan, taas. Ayan, mga maliliit na candles. It signifies weakness or indecision sa kabuuan. Ayan, so, tapos ito, bumagsak na naman, may buntot na naman. Di ba? Ayan. So, ito ngayon, parang iisipin mo, pwedeng tumaas na dahil di ba, pwedeng isipin natin na tumaas na to dahil dito. Pero ingat, kasi ito na naman yung resistance mo. And at the same time, galing siya rito sa consolidation. Ibig sabihin, nakaharang itong area na to, dito, sa rejection na to. Pwedeng fake na naman yan, tapos drop na naman yan. So, bakit? Bakit ganun yung analysis ko? Kasi, mas strong ang signal na binibigay ng higher time frame. Let's say, balik tayo na H4. H4. Ayan. This is H4. Ayan. This is H4. This is H4. Pansin ninyo, dito sa area na to, yan. Yan yung tinitingnan ko, at saka ito. Kasi itong impulse candles na to, dito nang galing yan. So parang kino-considered ko to na dito bumili yung mga big market. Dito naman yung mga retailer. So saan interesado yung big market? Sa price na to. Kasi dito, mahal pa din. Dito, mura. So demand
supply and demand. Kung ako bibili, gusto ko sa mura. Kaso may mga retailer, sumahabol sila. Kaya ito yung area na yon. So sa ngayon, pababa siya. Ayan. Ito, pansinin nyo. Ito. Paano nangyari ito? Ito. Yan. Yan. Di ba halos yan nangyari sa loob ng isang araw? So, yung pagbagsak niya, di ba dahan-dahan kumpara dito? So, pwedeng mangyari na ito ay gaganyan pa hanggang ma-reach niya to. Mas matagal yung pagbagsak. And then, pagdating dito, yun ang hinihintay ko, na magkaroon ng candlestick dito na pattern or indecision or weak candles. Kasi nga, because of these small candles. Ulitin ko. Hinihintay ko siyang bumaba dahil dito sa maliit na candles na to. Kasi sa isip ko, yung mga big market dito sila bumili. Mura. At dito naman yung mga retailers, yung mga baguhan na nagtitrade. Kasi bumibili ang retailer sa obvious. Dito naman, bumibili yung mga market maker na hindi napapansin ng mga retailer. Nag-iipon sila dyan. Usually, consolidation, yun yung area na nag-iipon sila. So, attractive sa kanila yan. So, kaya iniisip ko ito, gaganyan-ganyan, lalaro-laro, ayan, laro-laro, para malito yung mga newbie. And at the same time, sa pagbagsak niya na yan, yung mga bumili dito, yan, stop loss, iwa-wipe out nila yan. Tapos, umpisa uli dito. Ano hihintayin natin dito? Pagdating dito, pwede tayong maghintay ng mga wick candles, small body candles. Kung may buntot man o wala, basta small body candles, o kaya naman may katawan na maliit, may buntot sa ilalim na mahaba, yon. O kaya naman meron kang engulfing, yon. Kasi nandun ka na sa area of interest na mga market maker. But then again, walang sigurado. Kaya magre-react ka lang, magiging reactive ka lang sa bawat ipakikita ng candlestick mo. Pero kahit ganyan ay ipakita nila, you have to be careful, lalo na sa mga may work, set your stop loss. And then, sa mga baguhan, 0.01, para mag-gain yung experience na to. Imagine niyo ito. Biglang tumaas, maobserbahan nyo, dahan-dahan, bumababa, matagal. Matagal yan. Kaya yung merong nagmamadali, excited, nagbabay ka agad o nagsesell, okay naman yon. But set your stop loss. Without stop loss, you are risking your capital.